beloved Boss Mike Cervera. Abay, biruin nyo, mga kababayan, totoo pala talaga. Totoo pala talaga na meron home plano na ipapatay si Pangulong Bongbong. Kayo na ho balang humusga. Ito na. Pasok! Ang isang dokumento na pirmado umano ng isang nagpakilalang dating aide ni Vice President Sara Duterte. Laman nito ang plano umano noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patalsikin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos sa taong 2025 para mapaupo sa pwesto ang anak niyang bise. At kung hindi magtagumpay, aabot pa umano ito sa assassination ni Marcos. Naku, grabe mga kababayan. Matindi ho talaga eh. Oo. Ito ho yung galing kay Ramil Madriaga. Ngayon ho mga kababayan dalan-dalan na ho ng mainstream media eh. Kayo mga kababayan ko. Nagkamali ba tayo ng pag-aanalisa sa mga Duterte? Alam nyo mga kababayan, sabi ko sa inyo, maraming mga politiko, iba ang sinasabi sa ginagawa. Kapag kaharap ka, puring-puri ka, di ba? Kulang na lang lumuhod sa iyo. Pero kapag nakatalikod ka na, LB, kay Santa Ponce, o Marites Musni, pag nakatalikod ka na, iba na sinasabi. Marami hong ganyan eh. Kahit man sa mga vlogger, daming ganyan. Maraming ganyan eh. Ayoko ho ng ganun eh. Kasi totoong tao ko eh. Kung ano ako nakikita nyo, yan na ako. Yan na yung pagkatao ko. Wala ho akong binabago. Sa personal at sa nakikita nyo sa akin, sa inyong mga monitor o sa mga telebisyon, sa inyong computer at cellphone, yan na ho ako. Easy to get lang ho ako eh. Madali lang ho ako makuha. Bakit? Kasi ganun ho ako magtiwala. Madali ako magtiwala sa isang tao. Kaya mga kababayan, alam nyo, kung nangyayari sa mga ordinaryong tao, ay malamang sa inyo rin, na yung mga kaibigan nyo kapag makaharap kayo, maayos, puring-puri kayo, kulang na lang gawin kayong santo. Pero once na nakatalikod na kayo, ang gagawin nun puro paninira at saka panglalait Diba? Ganun ang ginagawa. Maraming ganyan. Ngayon, mga kababayan ko, eto. Etong si Duterte, mga kababayan. Duloy niyo kasama nila kapag kaharap si Pangulong Bongbong Marcos, lagi pa sinasabi, wala ay kinalaman si Marcos sa ICC sinasabi nila yun, na walang kinalaman. Pero mga kababayan ko, iba naman yung sinasabi ng mga aso nila. Laging sinisisi, kasalanan ni Bongbong Marcos, yung pangingidnap sa tatay namin si Digong. Buong pamilya ni Digong, mga anak anak, mga bobo Si Digong na nga nagsabi na walang kinalaman si Pangulo diyan sa pagpapadala, diyan sa dahig, pilit-pilit nilang ginagamit para siraan si Pangulo para magalit ang taong bayan sa kanya. Di ba? Ganon. Balikan natin ito, mga kababayan ko. Tuloy. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Nakuha ng GMA News ang liham na ito mula sa isang reliable source sa kampo ni Ramil Madriaga. Sulat kamay, pirmado at may petsang April 11, 2026. Kita nyo, bagong-bago lang, April 11, 9 days pa lang ang nakakaraan, mga kababayan ko. 9 days. Siyam na araw pa lang dahil 20 na ho ngayon.
tuloy. Si Madriaga ang nagpakilalang dating aide at bagman umano ni Vice President Sara Duterte at isa sa mga pinahaharap na testigo sa impeachment proceedings Nako. na isinasagawa ng House Committee on Justice. Sa dokumento, tinukoy ni Madriaga si FPRRD, ang initials ni former President Rodrigo Roa Duterte. Meron pa ba yung iba yon? Alicia Duran? Jojo Chavez? Meron pa bang iba? Tamura? Jing Martin. Pag sinabing PRRD, yun pong demonyong nakakulong. Si Digong, yun, mga kababayan na, wala nang iba na may palayaw na meron pong binansagang PRRD. Diba? Tuloy. Naku, puro ka I miss you. Pengin pang kape. Gcash ko, bigay ko na sa'yo. Eto na, tuloy. Noong November 2021, binanggit daw sa kanya ng dating Pangulo na hahayaan daw tumakbo si Bongbong Marcos bilang Pangulo kasama si Sara Duterte. Pero kukunin nila ang pagkapangulo pagsapit ng taong 2025. Yan na nga. O kita nyo, akala natin doon lang natin makipapakinggan sa sa House Committee, Pero ngayon mga kababayan, laganap na ho. Dapat ganito talaga Dapat malaman ng taong bayan kung gaanong kasama ang mga Duterte. Dapat ho natin i-spread ito Dapat nating ipakalat Dapat nating ipagsabi. Kailangan nating ipagsabi kung gaano kasama, kademonyo, kawalangya ang pamilyang Duterte. Kailangan Ay bakit to? Para mawakasan na ang kanilang ilusyon na pagharian muli ang bansa. Yun lang naman ang gusto nila Pagharian ang bansa. Ayaw na nila sa Davao. Gusto nila buong bansa na yung pagharian nila kasi masarap magnakaw. Nakaw dito sa Pogo, nakaw dito sa mga droga, nakaw sa DOH, sa Parmali, diyan sa may kung saan-saan ang ninanakawan Kickback dito sa mga kontraktor katulad ni Sara Diskaya. Yan ho mga kababayan Pera-pera talaga mga kababayan ng mga putang ina, Eto na, tuloy. Ito raw ay para mapalawig ang kontrol ni Duterte sa gobyerno at gagamitin lamang si Marcos bilang political tool. Pagkatapos daw manumpa sa tungkulin ni VP Sara noong taong 2022, sinabi ng dating Pangulo sa isa namang pulong kasama si Madriaga at ilang retiradong general, ang plano niyang alisin sa pwesto si Pangulong Marcos sa anumang paraan. Feeling strong pa talaga yung matanda, Feeling strong, na para bang kaya niya pang patalsikin si Pangulo Yan ang sinasabi ko sa inyo, kaka-weak leader nyo nag-isip ka, nagplano ka, napatalsikin mo. Ay, kita mo, ikaw yung napatalsik. In-underestimate yung Manong Bongbong natin. In-underestimate ni Digong yung Pangulong Bongbong Marcos natin. Akala siguro, mga kababayan, ganun lang yon. Baka nakalimutan. Sa London nag-aral yon. Si Digong, saan nag-aral yon? Diba? Wag na natin banggitin yung eskwelahan. Muntik pang bumagsak. Tapos ikukumpara nyo kung paano yung aral na meron yung dalawa. Diba? Iba ho yung aral ng mga pamamaraan at kung paano magsalansan ng mga plano para maisakatuparan kung ano yung minimithi niyan diba? Si Digong, barbaric Gusto nun laging gulo Ang solusyon ni Digong sa mga nais niya, daanin sa dahas. Isipin nyo maigi ang pagkakaiba. Si Digong ang solusyon sa lahat ng naisin niya, gustuhin, pangarap, dahas.
dinadaan nila sa dahas. Okay, tignan nyo ho yung mga anak. Bukang bibig, ulo ni Pangulong Bongbong. Tignan nyo naman ang pamamaraan ni Manong natin. Ang pamamaraan ni Manong Bongbong ay scientifico. Masyadong malalim na hindi basta-basta nalalaman o hindi basta-basta naaaral. Kung hindi, mga kababayan, ito pong mga pamamaraan sa pakikipaglaban sa mga kritiko at lalo na sa gustong mangagaw ng kapangyarihan ay ibang klase. Masasabi nyo genius eh. Tanga. Genius talaga, mga kababayan eh. Kita nyo? Yung nagsabing weak leader, yung nagsabing bangag daw, ang Pangulong Bongbong, ayun, nakakulong ngayon, hindi na makapagpakitang putang inang yun. Diba? Mga kababayan ko eh. Sige ho, kayo. Bakit ho hindi na ho makapagpakita si Digong? Nahihiya na ho, pati sa sarili. Diba? Yan, plano-plano ka, napatalsikin, agawin, ipalit mo yung luka-luka mong anak. Diba? Yan, sige. Ano nangyari? Mga kababayan eto lang naman, ayon sa ating panaginip at ayon sa ating bolang kristal, inuna niya si Kibuloy. Bakit ho? Kay Kibuloy nakatago yung yaman ni Digong eh. Kita nyo mga kababayan, pagkaisipin nyo maigi ito sasabihin ko. Kanino nakatago ang yaman ni Digong? Ayon sa ating panaginip at bolang kristal, mga kababayan ko ay nakatago kay Kibuloy lahat eh. Nasa kanya yung maraming pondo eh. Pinris ho ng gobyerno. Press nyo yung ari-arian ng Kibuloy na hayop na yun na manyakol na nangangan. Diba? Kumakangkang ng mga minor de edad. Kasuhan. Buhayin ng mga kaso na pinatay ni Digong. Ano nangyari? Kulong eh. Kulong yung manyakis na nagpapanggap ng anak ng Diyos eh. Hindi nyo ba napansin mula nang nakulong si Kibuloy, natigil yung kanilang mga rally? Tigil eh, Naputol yung mga halos sa linggo-linggo, mayat-maya nilang rally. Bakit to? Kasi nga na kay Kibuloy ang pondo eh. Ayon sa aking bolang kristal. Na-stop mga kababayan. Hindi pa hinulaan ni Pangulong Bongbong yun. Pagkatapos mga kababayan, na-stop. Meron pa kayong hindi nalalaman. Ibabalita ko sa inyo. Maraming mga programa ang SMNI ang pinasara. Naalala nyo ba yon o hindi nyo pa nababalitaan? Napakarami ang programa ng SMNI ang mga naipasara. Sumunod mga kababayan eto na ngayon. Nagulat si Digong. Hindi niya alam kung anong gagawin. Ang mga pulis nagpunta ng airport ng Davao, pinalibutan. Akala naman nung matanda, nako, delikado tayo sa Davao. Nando doon yung mga pulis, doon ako huhulihin. Ano nangyari mga kababayan ko? Akala niya sa Davao siya ulihin. Kaya dito, siya naiya, umuwi. Dito lumapag yung kanyang eroplano. Ayun, tina mo. Hindi na nakaalis sa airport, Pagbabaho, sa eroplano, abay dinakma na kagad Dinakma at dinala po doon sa Samyon. Diba? At doon na nga mga kababayan yun, alam nyo naman si General Torre. Para sabihin dumaan sa proseso at binigyan ng pagkakataon yung matandang nakakulong na ngayon sa dahig. Ang ending wala rin silang nagawa
Walang nagawa. Yung kayabangan ni Digong, mga kababayan ko, doon na rin ho naputol. Mula ho nung matanggal, mabit-bit, makuha na ho, nang alin? Nang Interpol, si Digong, nawala na ho yung yabang ni Digong. Samantalang nung nandito, panay ho ang banat nun kay Pangulo eh. Kung ano-ano sinasabi. At panayabang din na kapag ka daw huhulihin siya, makikipagbarilan daw siya, ganyan. Meron pa. Tatadyakan daw niya kapag ka dumating daw yung mga taga-ICC, ganyan. Ano nangyari mga kababayan ko? May nagawa ba sila? Wale! Nandolood! Dinala pa rin mga kababayan, binit-bit ng Interpol, sinakay sa eroplano, hinatid sa dahig. May nagawa ba sila? Wala. Tanong ko sa inyo, nagbanta ba ang Pangulo? Nagsalita ba ang Pangulo? Binunyag ba niya plano ito? Binanta niya ba ang mga Duterte? Wala po kayong maririnig eh. Wala! Wala kayong maririnig kahit isa. Di ba? Ayun na nga sinasabi ko. Ano na nangyari? Nasaan na yung kanilang pinuno? Yung kanilang anito? Nga. Nataranta ang kampo ng mga Duterte. Ngayon, sino na namumuno sa kanila? Si Sara. Wala na ho si Sara. Hindi na nga rin makapagpakita mula ngayon. Ilang araw na. Nabilang nyo ba? Magdadalawang linggo na ho, si Sara Duterte hindi na ho nakakapagpakita mula ho nang lumabas si Ramil Madriaga. Kita nyo ho mga kababayan ko, nagpapalamig siguro, nag-iisip yung mga sasabihin o nag-iinsayo. Alam nyo naman mga kababayan, kapag kayan bumasa ng kanyang mga sasabihin, kaharap ang camera, mali-mali eh. Siguro kailangan niyang i-memorize ng 2 linggo yung kanyang mga mensahe para sagutin ang mga lahat ng inaakusa sa kanya noong mama na si Ramil Madriaga. Alam mo Sarah, kapag bobo ka talaga. 'Di ba? Sige sabihin natin, nakapasa ka na sa board exam mo, sa bar exam mo. Etika mo. Diba? 80 daw ang grade eh. Pero sa COA, bagsak ka. Diba? Bigay na natin yun, nakapasa naman talaga sa kahit anong paraan eh. Yun naman talaga yung mga nais ng mga Duterte, diba? Kahit sa anong kaparaanan, makuha nila yung gusto nila. Diba? Pero isa lang ang masasabi ko dyan. Pumasa ka nga dyan sa bar exam mo, nakakuha ka nga ng mataas na marka, bagsak ka naman sa COA. Diba? Sabi ng COA, Sara, putang ina mo, ibalik mo raw yung sobra sa ninakaw mo. Diba? Ewan ka. Putik na yan, Di ba? Bagsak ka, pero kailangan pasado ka sana sa COA. Eto tuloy na. Anong plano pa? Uupo bilang Pangulo ang anak niyang si Sara Duterte. Yan. At maaari pa rin itong tumakbo sa 2028 presidential elections. Kita nyo, mga kababayan ko, talagang planadong-planado ni Digong, kokopyahin pa si Gloria Arroyo, Wala, mga kababayan ko, kamura-mura naman talaga yung mga yan. Alam nyo, sa totoo lang, kahit makita ko ng harap-harapan niya, mumurahin ko yun. Ano naman, di ba? Ano naman, kung vice-presidente ka, mas matalino naman ako sa'yo. Yun nga lang, nauna kayong magnakaw ng magnakaw. Di ba? Marami kayong pera na magiging power nyo.
Pero kung utak-utak lang, Sara Duterte, hindi ka mananalo sa akin. Di ba? Subukan nyo. Subukan nyo. Parehas kaming walang-wala. Tignan na ho natin kung sino ang unang uunlad sa amin dalawa. Di ba mga kababayan? Doon naman magkakaroon ng basihan. Yung bang zero balance parehas. Tapos, dyan natin sukatin kung hanggang saan ang kakayanan ni Sara. Baka pag nakita nyo kung paano ko gumawa ng pera sa pamamagitan ng sipag, diskarte, at pag ninegosyo, marami kong alam na trabaho, wala na ho, mga kababayan, hindi na ho mananalo. Di ba? Wala na. Baka si Sara nagpokpok na sa Quezon Avenue. Baka maging kliyente pa ako. Tao pa ko ha! Di ba? Dahil walang alam na trabaho, abay sigurado, kung hindi nasa abinida, nangangalabit penge ng pangkape na lang, pwede na, baka ho nando doon. Saan? Nasa? Diyan sa Quezon Avenue, nakaabang. Pumapara-para ng ganyan. Di ba? Tapos, abay sigurado naka Kia Pride na tayo nun. Si Sara, wala pa rin. Di ba? Wala ho wala ngang alam na trabaho si Sara Duterte. Di anong labas nun? Mga kababayan. Di magpokpok sa Quezon Avenue. Di ba? Mga labit kantot sa abinida. Tama. Maniwala ho kayo sa akin. Walang alam Mga ngalabit kantot sa abinida yan. Tapos kayo naman, habang yayangga-yangga tayo, pa-drive-drive at pa-bake-bake lang tayo, bigla na lang kayong kakawayan yan. 150, 150. 150 lang, boss. 150. Napaganda lang ho ang kapalaran. Gawa ng ang tatay magnanakaw. Kung hindi ho magnanakaw yung tatay niyan, malamang Di ba? Hindi naman ho ganyan yun. Kaya nga ang basihan diyan, kung gusto nyong masukat ang kakayanan, katalinuhan, diskarte ng isang tao, parehas. Parehas na mag back to zero. Ako lalaban ho ako back to zero. Putik na yan, napakagaling kong gumupit si Sara, marunong bang gumupit? Diba? Baka nga pati paghugas ng kipay, hindi marunong ako, mga kababayan, pag naggupit ho ako ginagupitan ko kayo, sigurado ho, mga kababayan, magbabalik-balik kayo sa akin. Mami-miss nyo yung gupit ko. Sa totoo lang, hindi naman ho sa pagmamalaki, Noon ako talagang aktibo sa paggugupit, tinigil ko na nga. Napakaraming nai-inlove na babae. Kasi daw, sobrang care ko. Siyempre, di ba? Bilang isang manggugupit, dapat alagaan mo yung buhok. Iparamdam mo na importante yung mga buhok nila. Mga kababayan, mukhang nga, hindi yata nila nakukuha sa mga boyfriend at asawa nila yon. Mga kababayan, inai-inlove. Aamin ako. Naku, napakarami kong biktima dyan. Tao pa ko ha! Si Sara, ano alam ni Sara? Kahit yata, maglinis ng kuko, hindi marunong mga kababayan, sa isang buwan lang, kaya kong kumita ng 100,000 sa paggugupit baka nga lang hindi 100. Kaya ko na kumita ng 250,000 sa paggugupit. Ay nako, mga kababayan, tanong nyo na lang yan sa mga nakakakilala sa akin. Kapag nagbukas ang barberia ng 9:00 at dumating kayo ng 9:30, hindi ko na kayo magugupitan. Hindi ko na kayo maasikaso. Nakita nyo
nagbukas, alas 9 ang barberya. Alas 9:30 kayo dumating. Sarado na ho. Fully book na ho ako. Fully book na. Ganun ako, ha? In demand. Bakit to? Hindi lang ho bunganga ko, hindi lang ho bunganga ko, yung pong matalinghaga. Oo. At talagang mahusay sumalita sa kliyente. Pati ho yung aking kamay, mga kababayan ko. Oo. Daig nyo pa, niro-romance. Ay, kaya. Wow! Ay sabi ko sa inyo mga kababayan, pila-pila. Marami hong makakapagpatotoo niyan. Hindi ho sa pagmamayabang. Si Jenny, nakilala ko lang din sa ano ko nung bumisita ako sa isang branch, sa isang outlet namin. Nakita ko si Jenny, nagpapagupit. Dumating ako, alam nyo naman ang boss Mike nyo, gwapo. Pagka dumarating ako sa barberia, syempre, sa salon, pagdadating ako, lahat nabate. Good morning, Sir Mike. Good morning, Sir Mike. Gusto mong kape? Anong kape? Magkakape ka, sir? Syempre, kung lahat mga kababayan nabate, alam na ho ng mga client kung sino yun. Sino yung gwapo na yun na dumating, parang napaka-importante dito. Ganun, ano? Nanonood si Jen, katotohanan mo. Huwag na. Ganun. Mamaya na. Balik na tayo sa topic. Ituloy na natin. Nanonood Sabi ni Jen, wag mo na nga ikwento yan. Eto na mga kababayan. Eto na. Pakinggan nyo. Dagdag pa raw ng nakatatandang Duterte. Alam daw ni Pangulong Marcos na bababa siya sa pwesto sa 2025 at ibibigay ito kay VP Sara. Kwento ni Madriaga, bago mapatalsik si Marcos, magkakaroon ng mass resignations ng government officials, mga rally, pagpaslang ng mga opisyal ng gobyerno, civil disobedience, at pagsalakay sa Malacanang Palace. Di ba kinento ko lahat yan na plano? Balikan nyo kasi yung binilag ko nung inaano kami ni Maharlika. Yan talaga yung plano. Tinuloy-tuloy nila Hindi talaga na bago mga kababayan, talagang pinagpilitan nila yung plano nila. Ang plano, ganyan, Pinento ko ito. Sabi ko, ang plano, aatakihin ng mga vlogger si Pangulong Bongbong Marcos. Aatakihin. Sisiraan, gagamitin ang bangag, gagamitin ang nag-a-addict, gagamitin ang nagdodroga, etc., etc., etc. Tapos magagalit ng taong bayan. Darating na mga kababayan ang mga kudita, ganyan. Nako mga kababayan, ganun ang plano. Tapos may lalabas na magpapatotoo yung pong Vic Rodriguez. Sabi ni Maharlika magsasalita daw si Vic Rodriguez ng iba pa. Para bang mag-aalatsabit si Vic Rodriguez, mga kababayan ko. Na sasabihin niya na totoo daw, na magnanakaw, may ninakaw, may ganyan, na totoong adik. Ang dami lahat gagawin. Mga kababayan ko, hindi nangyari. Hindi umobre. Bakit? Pinaghandaan na Yung araw na kami nire-recruit ng mga tao ni Digong, dalaw ho yan Dalaw ho yung kumausap sa amin Isang abogada na paborito nyo rin, na dating press secretary, at isa hong vlogger, si Maharlika. Kita nyo mga kababayan. At, yung pong iba pa dyan na mga DDS, na mga vlogger na nagkukumbinsin Oo nga, yung mga
second emotion, mga ganon, ano. Oo nga, ganon, ano. O kaya nga ho, kung inyo maalala, di ba ho si Meme Pebbles napunta doon ng tuluyan sa kabila. At saka ho yung baklang mataba na hanggang tuhod yung bilbil niya. Naalala nyo mga kababayan ko? Yan. Ako ho, after na mga meeting namin, ngayon nyo lang malalaman. Dito lang ho. Ewan ko kung nasabi ko na sa inyo to. After ng meeting namin, Manong Bongbong. Tumawag na ako sa Malacanang. Ano sabi ko? Manong, may plano sa iyong masama ang kampo ni Duterte. Bakit? Iba yung plano Sisirain ka at pababagsakin ka raw okay naman yung mga pagsasama namin ni Sara. Wala naman ako nakikita. Ikaw lang. Basta ako, sinasabi ko sa iyo. Nagre-recruit na sila ng mga vlogger. Si Maharlika, huwag kang magtiwala dyan. Pok-pok yan. Sabi ni Manong, pok-pok. May papatol ba sa ganong itsura? Sabi ko, Manong, subukan mong uminom ng isang long neck at mag-ilaw ka ng kulay dilaw at lagyan mo ng arena yung muka. Sigurado. Maganda na yun sa paningin. Kahit pa. Kapag ka sinabi mo Maharlika, pangit talaga Diba? Sabi, sige, hayaan mo aalamin ko yung impormasyon na yan kung ano ba talaga. Ano nangyari? Tandaan nyo to. Sabi ni Boying noon, dahil walang tagapagsalita na ang Malacanang. Ano sabi? Hindi kami mangingialam, sa ICC kung anong plano nila. Basta ang alam namin, wala silang jurisdiction. Naalala nyo yon? Alalahanin nyo kasi. Tapos bigla-bigla, after nung tumawag ako, mga kababayan, 2 araw lang, biglang nagbago na yung isip. Ang sabi na ni Boying, kapag dumating ang ICC, wala kaming magagawa kung hihingi sila ng tulong sa Interpol. Kami ay tutulong. Napakalaking issue niyan. Nung bigla daw, di ba sa kampo ng mga Duterte, bigla daw sabi sabi hindi daw hindi daw tutulong ang Pangulo. Tapos biglang nagbago daw ang isip. Natandaan niyo yun? Yung biglang nagbago ang ihip ng hangin daw at bigla na daw nagsabi ang Malacanang, ang Pangulo, na makikipagtulungan na. Nakuha nyo mga kababayan? Maraming magpapatotoo niyan. Napakaraming magpapatotoo niyan. Kahit mismo si Maharlika. Kahit sinungaling yan, hindi maipagkakaila itong sinasabi ko. Di ba? May pagkakaila ba ni Maharlika yan? Hindi. Never niyang maipagkakaila. Maniwala kayo. May saksi ako Tanungin niyo si Sangkay. Tanungin niyo si Coach Jarrett. Yan, tanungin niyo yung dalawa na yan. Yung isang baklang mataba na hanggang tuhod ang bilbil, wag na. Medyo may pagkademonyo pag nakakakita ng pera. Mga kababayan ko. Lumulobo yung mata ng ganun, Akala ko baboy, tarsier pala. Anyway, mga kababayan, yan po yung mga nangyari. Kaya ito, madalas ko talakayin ito pagkat dapat natin talaga ito di ba? Ano yung kwento sa ubas? Yan, kulong na si Duterte. Crime against humanity. Wala di ba? Boss, totoo ba yung kwentong ubas? Marikina. Yan. Boss Mike, nagbayad na ba si Maharlika? Yan.
Alam nyo, kapag may mga nagkakautang sa akin, hayaan nyo na silang kung magbabayad, magbayad. Ang pinaka-hate ko talaga yung maningil. Oo. At ang pinaka gusto ko naman, yung pong nagkukusa. Di ba? Minsan sa mga nakakautang sa atin, tayo pa yung nahihiya eh. Tulad yan, may utang pa sa akin to na 2.3 million na. Ang dali lang. Oh, tawagan ko nga. Wait lang ha. Napaalala nyo tuloy ano. Dali. Tawagan natin. Ayaw sumagot. Ayaw sumagot. Oh, paano ka maniningil ng ganyan, mga kababayan ko? Paano ka maniningil ng ganyan? Kapag sisingilin mo, pagtataguan ka na. Di ba? Katulad yan eh, magkano utang? 2.3. Nakikita nyo ba nai-stress ako sa mga ganyan tao? Hindi! Ay, nako. Yan, mga kabayan ha. Dapat malaman nyo yan. Tuloy. Na mga kinuha nilang mga grupo at individual. Ito raw ang assignment ni Madriaga. Ang mag-recruit ng mga makikibahagi, kabilang ang mga kriminal at kahit mga sindikato. Kita nyo? Ganon kadesperado. Kahit mga kriminal at sindikato, i-recruit nila para manggulo. Alam nyo na. Alam nyo na ngayon. Ikaw magpautang sa akin, Bambina. Ano pa ipapautang ko sa'yo? Napautang ko ng lahat. Kita nyo kung gaano ka desperado? Lahat daw po mga kababayan ay gagawin. Makipagkutsabaan sa mga sindikato at mga kriminal ay gagawin. Ganon. Naka-live kasi ko, kaya siguro nanonood kang hayop ka. Di ba no? Maribel ano? Naka-live kasi tayo, nanonood. Ako yan tinatawagan. Diyos ko! Ito na. Sabi rito, 1.5 na daw yung nanonood. Mag-like naman kayo, sabi ni Olive Makapagal. Ronnie D. Guzman, Armel Guzman, kayo mga Mona Liwanag, yung mga hindi pa nagla-like dyan. Bambina. Ito rin mga ito, nag-i-enjoy lang dito eh. Sige tuloy. At kapag nagkakagulo na, ito raw ang magiging daan para magsagawa ang militar ng kudeta. Ang galing ng plano mga kababayan, ano? Ang galing-galing ng plano ni Digong. Guguluhin talaga ang gobyerno ni Pangulong Bongbong. Meron ho kayong hindi napapansin. Sa bawat panggugulo ng isang gobyerno, ang tinatamaan ay taong bayan. Nakuha nyo? Tayo ho ang tinatamaan eh. Ang ekonomiya ng bansa ang tinatamaan at ang nasasaktan tayong taong bayan. So, ibig sabihin, ito hong mga pinaplano at ginawa ho ito ha. Ginawa ho ito. Ginawa ni Digong na pagsalakay, paninira, pagdidestabilisasyon laban sa gobyerno, ay tayo ang tinamaan noon. Hindi naman si Pangulo eh. Walang pakialam si Digong sa atin. Basta ang mahalaga, maagaw nila yung kapangyarihan. Diba? Ayan kita mo si Del Manzano. Nakalimutan pang mag-like. Diba? Sa mga nakakalimot, paalala ang sagot. Ulitin mo, Boss Mike. Sa taong nakakalimot, paalala ang gamot. Kaya madalas nating ipaalala yung inyong pagla-like. Kung hindi raw kusang bababa sa pwesto si Marcos o mag-excel sa Amerika, papatayin daw ito. Grabe, di ba? Papatayin.
Pag hindi daw nag-exile o umalis, pumunta ng Amerika, ipapapatay ni Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo kabait ng Pangulo? Ha? Nakita nyo? Kung gaano kabait si Pangulong Bongbong Marcos? Kung iba-iba yan, kung si Digong yan, siya presidente, malamang ubos lahat ang pamilya ni Pangulong Bongbong. Lahat yan ipapapatay niya. Tama, mali? Dahil nasa kanya yung kapangyarihan eh. Ang gagawin niya, gagawa niya ng issue, tatanamin niya ng intriga, lahat sisirain ka, gagamitin yung mga vlogger na bayaran niya, di ba? Tapos, pati yung mga media na mga makaibigan gagamitin para sirain ka. Ganyan po ang ginawa ni Duterte kay Laila de Lima, kay Trillanes. Oh, di ba? Ganun ang style. Oh. Tapos, tsaka ka papatayin. Papapatay ka ni Digong. Ang mangyayari nun, walang makikisimpatya kasi nga, siniraan ka na eh. Ginawa ka ng masamang tao eh. Di ba? Oo, live to. Hinihinga namin ang reaksyon dito si Vice President Duterte. Pero dati na niyang itinanggi na nagtrabaho sa kanya si Madriaga. All systems go na sa hearing na isasagawa ng House Committee on Justice bukas sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Isa si Ramil Madriaga sa mga haharap at sasagot sa clarificatory questions ng mga kongresista. Kita nyo, 2 araw na lang mga kababayan, ha? 2 tulog na lang, mga kababayan, hearing na naman dyan sa Kongreso at hearing din po sa ICC. Parehas eh. Parehas nililitis ang mag-amang Duterte. Tama, mali, mga kababayan. Parehas, ngayon umaapila na naman si Digong na kung po pwede daw, wag na siyang dumalo. At yung abogado na lang daw niya ang bahala. Kita nyo kung gaano katakot talaga si Duterte, di ba? Bakla yata yung putang inang yun eh. Talaga. Tao pala! Di ba no? Di ba? Bakla yata si Duterte talaga eh. Sa bagay, aminado na pala, no? Kahapon nga umamin ng bakla talaga. Ngayon si Sara, ganun din sa kamera. Lilitisin din bukas, mga kababayan ko. Yung sa ICC, magbibigay na ng hatol. Nako, mga kababayan. Magbibigay na ng hatol ang ICC laban kay Duterte. Ganon. Kaya nga ngayon, mga kababayan, eto mga hayop na mga vlogger ng mga Duterte na may make news na naman. Alam niyo, sa totoo lang, wala fake news sa kampo ni Pangulong Bongbong. Laging real talk, ganon, Wala nami-make news. Ang nami-make news po ay ang kampo ni Duterte. Yan ang magagaling mag-fake news eh. Lahat na lang, mga kababayan, ng bagay na po pwede nilang gawing fake news, gagawan nila eh. Kita nyo? Yan ang laban ng mga Duterte. Maiangat nila, maiabante nila ang mga Duterte, lahat gagawin nila eh. Di ba, no? Sukdulan, mga kababayan, na ma-make news sila. Sukdulan nga pumatay na si Duterte eh. Di ba? Tama? Sukdulan na pumatay si Duterte, maiabante lang nila yung kanilang nanais na maupo bilang Pangulo, yung luka-luka, yung may sira ang ulo, yung pong sinto-sinto na si Sara Duterte. Di ba, mga kababayan? Ay, nako. Our beloved Boss Mike Cervera.